Init. Ayan, etong isi-share ko, yung naano ko na to, naturo ko na to nung 6 years ago. Sino nakakatanda nito? Pero mas sinimplify ko na to ngayon. Iba to doon kaysa sa dati. Tingin ko yung tinuro ko dati parang medyo magulo. Pero ito, sinimplihan ko na lang to. Ayan, sino yung mga nakaalala nito? Murder in My Mouth. Well, ay, si Ina lang. Ayan, salamat Ina, nandun ka mula noon. Then, sa NHA pa kasi yan, nung time na yan. Ayan, pero i-share ko to ngayon kasi may mga, parang maisip mo talaga, mararamdaman mo talaga na may yung kaaway talaga nagdo-double time siya sa paggagalit-galit sa mga Kristiyano, parang gano'n, nagdo-double time siya sa parang patigilin nga sa faith yung mga Kristiyano dahil nga sa mga words. Kaya ito, parang itong message na to, parang hihikayatin ka nito na kapag galit ka, huwag ka na lang magsasalita. Parang pigilan mo na lang sarili mo na magsalita kasi pwedeng makapatay tayo kapag nagsasalita tayo, kapag galit tayo. Yan, kaya pwedeng ngayon yung iba sa atin may kinaiinisan ka, pero parang yung message na to para tulungan ka na, yun nga, wag tayo magsalita sa kanila ng mga words na masasama dahil galit tayo. Ganun naman, halimbawa naman may naiinis sa'yo, ang gagawin mo, wag ka nang gumanti doon sa nangiinis sa'yo. Tapos, doon naman sa mga walang kainisan dito, maganda yon. Pero, in the future, alam mo na pwedeng may manginis sa'yo. Kaya ibabaon mo na lang tong message na to para hindi nga mangyari sa'yo yung mga kagaya ng mga bagay na to. So, lahat tayo pwede pa rin makinig, di ba? Kasi, yun nga, lalo na, naniniwala ko, lalo ngayong pa-rapture na double time talaga yung demonyo na paggalit-galitin yung mga tao. At ginagamit niya, syempre, yung words. Dahil yun nga yung talagang, di ba alam natin, napaka-powerful kasi ng words. So, yun yung, itong message na to, nakita, hindi ko naman maalala ko sa kung nakita to. Basta, outline siya na nabasa ko dati. Yan, tapos sabi nga, di ba, sa verse sa Exodus 20:13, you shall not, next. You shall not murder. Di ba may pinagkaiba ba yung kill tsaka murder? Wala? Sino sa inyo tingin nyo may pinagkaiba yung kill tsaka murder? Christine? Di sample lang. Parang nagpastigol na ako doon. Parang mas gamulo yung ko. Hindi. May iba pa bang may idea? Sige po. Pwede rin. Pwede rin siguro. Ano pa? Yan. Wala na ba? Pero alam nyo, ang nakalagay talaga sa Ten Commandments, sa Ten Commandments, hindi siya kill talaga. Ang meaning talaga sa Hebrew noon, murder. Yung nasa Ten Commandments, hindi kill, kundi murder. Kasi yung kill, halimbawa, pwede mo naman patayin yung manok, di ba? Para maging fried chicken mo, di ba? Pwede mo yung i-kill. Pero ang murder kasi, tao siya. Tao talaga yung murder. Kaya parang ibig sabihin dito sa Ten Commandments na to, na huwag tayong pumatay ng tao. So, sasabihin naman natin, grabe naman yung verse na yan. Kapag binabasa natin yung Ten Commandments, naiisip mo, syempre, imposibleng magawa ko to. Hindi naman ako gantong tao. Hindi naman ako gantong masama na hindi ko ma-imagine na tipong kaya kong pumatay. Di ba? Pero, sure ba talaga tayo na wala pa tayong napatay sa buong buhay natin? O hindi natin nalabag tong Exodus 20 verse 13? Kasi, di ba, kaya nga yung title nga natin, Bakit Murder in My Mouth? Nakakapatay pala tayo ng tao through our words, di ba? Kasi nga, payag ba kayo, halimbawa, kung yung words pala natin, mawawala yung isang kapatiran natin kapag pinatay natin siya through words, maganda ba gawin yun? Di ba? Parang isipin mo, ay, kaya nawala si ganito kasi na-murder namin yan. Di ba? Parang na-murder ni ganito yan, kaya nawala sa church yan. Di ba? Parang ganun ko isipin nyo, ganun pala yung ibig sabihin nun. Kaya nawala si ganton, minurder kasi yan ng isang grupo ng mga nakaaway niya. Ngayon sa church, ganun. Kaya, totoo talaga na may murder in our mouths. Na,
dahil alam natin na yung words natin ay powerful, nakakapatay din pala to ng tao. Kaya parang, imagine ninyo, totoo naman talaga yun eh. Sa mga churches, bakit may mga nawawala talaga? Kasi minurder sila ng super, ang sasakit na words. Kaya yun, eto nga, para sa atin, dahil gusto natin talaga, di ba, sumaya tayo, gusto natin dumami tayo. Kailangan bawat isa sa atin, mawala na nga yung murder in our mouths. Parang, challenge tayo nitong message na, yun nga, mas tahimikan na lang natin yung maraming sinasabi sa atin o yung mga nanggagalit sa atin. Mas mabuti na shut up na lang tayo para hindi pa tayo magkasala. Di ba may kasabihan nga na more talk, more mistake, di ba? Kaya no talk, ewan ko, tama ba yun? Hindi, kaya mas mabuti pa yung tahimik, di ba? At least, hindi ka nagkakasala. Yan. Pero yung murder kasi, alam niyo, may hate. May nararamdaman siyang hate sa puso niya, kaya na ganun yung mga words niya. Kaya yung hate, kaya napatay niya yung tao. Yan, sabi nga dito, our problem is simple. Yan, di ba inisip natin, naku, di ko naman magagawa yung, yung utos na yan na thou shall not kill or murder. Kasi di ba yan sabi nga, haven't killed anyone, don't be so sure. Di ba, kaya pwedeng, atong week lang na to, tingin nyo, may napatay na kaya kayong tao itong week. Di ba, yung parang, di ba minsan may mga kasabihan tayo na, sana sinampal mo na lang ako kaysa sinabi mo yan sa akin. Di ba may mga ganun sa mga palabas? Mas ma-okay pa sa akin, kunwari may mga lalaking ganon. Sabihin nila, sana sapakan na lang tayo kaysa sinabi mo sa akin yung mga ganyan. Kasi di ba, so minsan yung words, mas masakit pa siya kaysa sa sinampal ka, di ba? Kaya totoo talaga na nakakapatay siya. Kasi pagka sinabihan ka na ang pangit mo, ang sakit abot sa loob eh, di ba? Parang bakit kakaiba, parang ang sakit. Hindi naman niya ako sinampal o sinapak, pero pasok dito eh, yung pangit, ang sakit, di ba? Parang ganun. Kaya yung words talaga, siya, di ba, may patalim talaga. Kaya yun, kaya tayo, isip natin, oo nga no, kaya parang mapaparepent ka rin talaga na, Lord, sorry po kung may mga Christian ako, kakapwa ako, kapatiran na napatay sila na sa words ko. At yun nga, sa Matthew chapter 5, si Jesus talaga, meron siyang specific na grupo ng mga taong tinutukoy dito. Sila yung mga Pariseo, di ba? Kasi yung mga Pariseo, laging silang nag-uusap-usap kung paano mapapatay si Jesus kasi nainggit nga sila na famous na si Jesus kasi sa kanila. Kaya tinutukoy ni Jesus sa kanila yon yung parang sinasabi niya na kayo mismo yung lumalabag nung Ten Commandments, di ba? Kasi kabisado nung mga Pariseo yun eh. Pero para sa kanila, hindi sila killer, perfect daw nila yung nasusunod nila yung commandments. Pero ang sinasabi ni Jesus sa kanila ito, Jesus says, you're all murderers, you just don't know. Di ba? Kasi nagpaplano na nga silang patayin talaga literal si Jesus kasi dahil sa hate nila, di ba? Kaya sabi dito, Jesus goes from the fruit of murder to the root of murder. Yan, bakit talagang, nararamdaman yung ganon? Kasi dahil nga sa an evil heart attitude. Nagsimula siya sa puso talaga na masama, kaya nakakapagsalita rin ng ganong kasama. Kaya sabi dito, if murder is the fruit, then anger is the root. Di ba? Kaya talagang ganon. Kaya minsan, di ba, kapag nagkukwento tayo, hindi ako galit, pero alam nyo, pero namumulan na yung mukha. Yung parang yung kilay talagang ang taas, hindi ako galit sa kanya. Di ba? Pero yun nga, doon nga natin nakikita, di ba, na hindi, tumataas talaga tono mo eh. May talaga, may kailangan kapatawarin talaga. Kaya sabi nga dyan, di ba, all of us are murderers when it comes to harboring anger against others. Di ba? Kaya, yung thou shall not kill na yun, akala natin, hindi natin magagawa yun kahit kailan. Nagagawa pala natin siya kapag galit tayo. Yan. Kaya sabi dito, si Jesus, meron siyang 3 ways to murder na sinabi. Makakapatay ka pala ng tao nang walang dugo. Walang dugo na tutulo sa carpet. Pero pag ginawa mo to, ayan, nakaka-murder na rin siya ng tao. Basahin natin yung Matthew chapter 5, 21-24. Intindihin niyo to kasi ito yung 3 dito. Yan, sinabi pa ni Jesus, narinig ninyo na sinabi noong una sa ating mga ninuno, huwag kayong papatay, dahil ang sino mang pumatay ay paparusahan. Ngunit, sinasabi ko sa inyo na ang may galit sa kanyang kapatid ay parurusahan din. At ang humamak sa kanyang kapatid at magsabi sa kanya, wala kang silbi. Sa English, ang nakalagay dyan, raka. Tandaan niyo yung word na yun, yung wala kang silbi, ang sa English, raka. Ay dadalhin sa mataas na hukuman. Tapos sunod, at ang sino mang magsabi na yulol ka sa kanyang kapatid ay mapupunta sa apoy ng impyerno.
Kaya kung nasa altar ka at nag-aalay ng iyong handog sa Diyos at maalala mong may hinanakit sa iyo ang iyong kapatid, iwanan mo muna ang handog mo sa harap ng altar. Makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid at saka ka bumalik at maghandog sa Diyos. Di ba bago nga daw tayo magsimba o mag-offer kay Lord, dapat ayos muna tayo ng kapatid natin, di ba? Ng mga, o kaya ng kinakainisan natin, ganun. Kaya meron ditong tatlong paraan, di ba? Ayon sa verse natin na yon, 3 ways to murder, nang walang dugong pinapadanak. Number 1 ay uncontrollable anger. Mula dun sa verse 21 to 22 na yon, sabi wag tayong papatay dahil ang may galit sa kanyang kapatid ay parurusahan din. Ayan, kaya yun. Tapos sabi niya dyan, it's interesting that Jesus adds with his brother. Yung sinabi doon, yung galit ka, talagang dinugtong pa talaga ni Jesus sa kapatid mo. Ibig sabihin, sa malapit sa'yo. Di ba? Hindi ibig sabihin, di ba tayo, ako ba, madali ba ako magagalit doon sa hindi ko naman kilala? Kunwari, may nag-comment sa pinost natin, tapos hindi ko naman siya kilala. So, nainis ako that time, pero madali ko naman siya mapatawad, di ba? Kasi hindi ko naman siya kilala eh. Pero what if kilalang kilala ko, close ko, best friend ko pa yung nag-comment ng ganun sa akin, anong mararamdaman ko? Di ba doon talaga ako magagalit ng, parang magtatampo ka kasi kilala mo to eh, close mo to, tas ginanto ka. Yun, kaya sabi nga dyan, no, yung we know the best and love the most, sila yung talagang magpapasiklab ng galit mo kasi close mo yan eh. Pero kung di mo naman siya kilala, malayong naman, sino ba to? Parang ang dali lang sa'yo makalimutan yung ginawa nun, di ba? Yan. Pero pag friend or loved one na, nang hirap, biglang nagbo-blow up na yung inis. Yan. Pero sabi nga dito sa 1 John 3:15, remember the words of Apostle John. Yung anyone who hates his brother is a murderer. Di ba? Kaya tayo talaga, hindi lang basta tayo nagiging murderer pag may pinatay tayo, may sinaksak. Kundi kapag meron din tayong hate. Paano mamaya malalaman nyo? Paano ba malalaman din kung hate mo talaga yon? Yung minsan nang-iisip mo, sana hindi na ito magsimba dito. Di ba? Parang, hindi mo nga siya pinatay, pero gusto mo mamatay na rin siya spiritually. Yung sana hindi na ito bumalik dito, sana mapaalayas na ito dito sa church. Di ba? Parang ganun, doon mo makikita talaga na meron kang hate kapag, yung ganun, yung ayaw mo na sana mawala na itong tao na to, ganun. And para ang reference doon sa context na yun, yung Cain who hated Abel before he killed him. Yung si Cain, di ba, sa sobrang galit niya kay Abel, napatay niya. Di ba? Kaya yun. Tapos yun nga, ako talaga din, dati pag nagalit ako sobra talaga. Pero, siguro, ewan ko sa tulong ng Panginoon, yung parang kahit minsan may nangiinis, parang hindi na ako ganun kaano masyado. Sa tulong yun ng Panginoon talaga. Pero dati talagang alam mo yung nanginginig ka pa. Dahil sa gigil mo, ganyan, gusto mo i-flood, i-chat-chat. Pero hindi na ako ganun ngayon dahil sa tulong ng Panginoon pa rin. Pero wag niyo pa rin akong inisin. Hindi, pero pero wag niyo pa rin subukan para hindi bumalik yung dating yun nga. Number 2 naman, so yun yung una. Number 1, yung uncontrollable anger. Diba? Pwede ka talaga makapatay dyan pag hindi mo pinigilan yung galit mo. Pangalawa naman ay yung abusive speech. Abusive speech. Yung yung nalalait mo na yung tao mula ulo hanggang paa. Grabe yung mga pinagsasabi sa akin, siya nga, ganito nga yung ganyan. Parang, alam mo yun, na-insulto mo na buong buhay niya, buong angkan niya. Dahil nga sa inis mo sa kanya. Yung parang ang dami nang nadawit. Hindi ko nga nilalait yung ganito niya eh. Di ba? Parang ganun. Parang lumalabas na yung mga, dahil yan. Pero kapag, lagi tayo nang iinsulto ng tao, di ba? Yun din. Yung sinabi ko sa inyo kaninang raka, eto. Raka is an Aramaic insult. That means something like, you worthless son of a motherless goat. Di ba? Yun yung ibig sabihin nun. Yung parang alam niyo yung mga, sa Amerika naman, son of a bee. Di ba? Ganyan, son of a bee. And tapos yung, sabi din, ibig sabihin din ito, yung you brainless blockhead, or you idiot, or you moron. Grabe, di ba? Parang sa Tagalog sa atin, T-A-N-G-A. Ganon. Parang gano'n ka. Yan. Parang ganon yung ibig sabihin ng raka, ganyan. Di ba kasi tayo, totoo, Sino sa inyo dati nung nagmumura pa kayo, minumura nyo talaga ng todo yung kinakainisan nyo? Di ba? Talagang mura kung mura talaga kayo. Di ba? Parang ganun talaga eh. Kapag galit ka kasi, talagang napapamura ka dati. Noong hindi pa tayo Christian, di ba? Ako, kahit hindi kami nagmumura nun, pero pinakamalupit na word yung naiisip ko doon sa mga kagalit ko dati. Ayan. Pero yan nga, sabi nga dyan, you said, Raka, when you were angry and wanted to insult a person.
Kaya tayo rin, di ba, nakakaisip tayo ng napakapapangit na mga salita kapag galit tayo, di ba? Kaya pero, yun din, sabi nga dyan, nakaka-murder yung mga ganon din. Sabi, it was an attack on a person's self-worth and dignity. Kapag sinabi nga daw natin yung ganon. Pati yung may narinig na ba kayo na sana naman di nagmula sa inyo? Yung sana mamatay ka, yung mga ganon. Yung I wish you were dead, ganon. You were dead. Parang, sana mamatay na to, o kaya hindi mo man sinabi yun, pero sinabi mo, sana mawala na sa church to, o kaya sana ganito na lang to, sa iba na lang sana to. Parang ganun, parang sana hindi ko na makita mukha nito. Parang same lang din yun, yung I wish you were dead. Pero sabi, di ba sa Proverbs 18:21, the tongue has the power of life and death. Di ba? Kaya naman, pwede palang mamatay yung katabi nyo kapag nagsasinabihan nyo yan ng masama. Di ba? Na parang kahit buhay pa siyang humihinga, pero inside, pwedeng namamatay yung spirit niya. Dahil, alam mo yun, kaya di ba ayoko talaga ng maraming issue. Kasi pag maraming issue, napapatay din yung spiritual na growth ng bawat isa. Gusto sana lumago nito. Pero dahil nga sa ang dami niyang words na natanggap na sabi ng mga tao, ganito ako, namamatay yung spirit. Di ba may mga nakausap nga ako itong week, na pareho sila na sinabi sa akin. Sabi nila, nakakawalang gana po. Ganun. Na nakakawalang gana. Pero in-encourage ko naman sila pareho na yun, kaya na parang hindi mo naman hinayaan na nawala ng silang gana. Pero di ba, kapag talagang ini-issue ka, ang nararamdaman mo nawawalan kang gana. Kasi parang same yun na parang pinapatay ka ng ang daming words na sinabi. Kaya yung parang sa atin nga talaga, mas the best para hindi mawala yung mga kapatiran natin kay Lord. Mas maganda talaga, tahimik na lang tayo. Yung parang yung galit mo, ipag-pray mo na lang. Lord, inis na inis po talaga ako. Tulungan niyo po ako na, wag po ako mag-chat. Tulungan niyo po ako na hindi po ako magumante. Ganun. Kahit parang, itong nakaraan din, ewan ko lang, nakikita niyo naman siguro yun, di ba may nampipikon sa atin na post ng post. Di ba? Parang may mga nanggagalit sa'yo. Pero, di parang hindi ka magalit, i-block mo na lang o kaya unfollow mo, di ba? Pero kasi naman sinusuwaybayan mo kada post niya, nagigigil ka naman. Kaya may mga ganong mga tao na, parang, yan, kaya, parang, di ba, yung ganitong mga bagay. Huwag pa rin natin hayaan na mapuno tayo ng hate, di ba? Kundi, ayun nga, ipag-pray mo na lang yung galit mo para mawala. Huwag ka na mag-chat, huwag ka na mag-reply sa mga niya. Ayan, kaya sabi nga dito, ayan, you are speaking that into our particular situation, that's a way of murdering people. Ayan, kaya sabi dito, may mga tao daw na parang member ng mafia. Di ba pag sinabing member ka ng mafia, professional ka pumatay, yung parang nag-CR lang pero nakapatay na ng 3. Di ba? Yung di mo na malayan, pagpasok ng ganun ang mafia, parang napaka-perfect, kumain lang. Hindi mo alam na yun, nakapatay na ng ganito, ganyan. Kaya parang sabi daw dito, meron daw mga ganong Christian na you are parang so fast and so clean kung pumatay daw ng kapwa. Kunwari, simple lang, kumain lang sila sa Tapsi, sa baba. Kunwari lang. Tapos, ayun, na-murder na nila 3 kapatiran nila. Di ba? Sabi, may nakita rin, post sa Facebook ba yun? Yung kumain sila sa Mang Inasal, 6 sila. Pero 6 sila na nakakain sa Mang Inasal, pero ang na-judge nila within 2 hours daw ay, kunwari, mga 30 people, gano'n. Para ang na-judge nila habang kumakain sila ay mga 15 na tao, gano'n. Di ba gano'n na minsan sa mundo ngayon, nagkukwentuhan, kain ng kain, pero alam mo si ganyan, alam mo si gano'n, di ba? Parang ang dami daw nila na-judge. Kaya may mga Christian daw na alam nyo yun, pwedeng, naglingkod ka kay Lord, pero kanina lang, meron kang 2 napatay na, sa words natin, di ba? Kaya parang so fast and so clean na, kaya mong bumalik uli dyan sa upuan mo, nang nakasmile ka, payapa ka, kahit na ang dami mong sinabihan na ganito at ganyan. Kaya sana daw hindi tayo gano'n na, yan yung parang sa mafia na ang linis, trumabaho ng mga parang pinapatay, di ba, na mga kapatid natin. Sabi nga dito, no blood, walang dugo, di ba? Pero, but you're a murderer in God's eyes kung nag-kill tayo through abusive and unkind speech. Di ba? Kaya, nakakapatay pala yung mga ganong words natin. Kaya, mas mabuti, antayin na lang natin talaga yung Panginoon, di ba? At, yun, hinihikayat ko kayo tumahimik kapag, yan, meron tayong mga gustong sabihin. Tapos, pangatlo naman, interpersonal hatred. Pag sinabing interpersonal hatred, yung ang daming connected. Hindi lang si Shai, pati si Justine, pati kay ganito, lahat ng connected kay Shai. Kunwari si Shai yung kinainisan ko. Ang dami mga connect na yan. Ay naku, alam ko yan, si Shai kausap niya si binulong siguro yan. Kaya parang naano ka na sa lahat ng kakonect ni Shai. Kasi
parang inis-inis na ako sa lahat ng mga kaano na yan, ganun. Kasi parang tingin mo, connect na yan eh. Marami ka ng, kinakainisan ng mga tao. Kaya sabi dito, the principle is easy to grasp. Solving problems now saves trouble later. Kaya nga, di ba alam nyo, the best talagang gawin, kapag may mga nag-a-arise na conflict, wag na natin i-delay yung pakikipag-ayos. Sabi dyan, no, and delayed reconciliation means increased animosity. Kapag pinatagal pa natin ng pinatagal bago tayo makipag-ayos, bago isolve talaga yung problema, mas lalong lumalaki yung galit natin o yung inis mo tumatagal. Ganun. Kaya, sabi nga dito, Jesus is speaking about the priority of reconciliation. Yan, priority talaga yan. Yung reconciliation, di ba sinabi nga sa verse kanina, na bago ka daw humarap sa altar, makipag-ayos ka muna dun sa tao. Kasi si Jesus, mas importante sa kanya na maging okay muna tayo sa kapwa. Kasi sabi, it's more important than coming to church. Mas importante pala na nakipagbati muna ako kanina kaysa nagsimba ko. Kasi para mas nakakalugod yung pagkanta ko kay Lord at paglilingkod. It's more important than giving money. Di ba, pwedeng nag-offering tayo, malaki binigay natin, pero kung meron naman din tayong hatred, di ba, hindi pa rin nakakalugod sa Panginoon. It's more important than praying in public or going to a Bible study. Kaya, di ba, talagang napaka-priority ng makipagkasundo tayo sa mga tao kasi nagiging fake lahat ng mga ginagawa natin para sa Panginoon pag hindi tayo okay sa iba. Kaya sabi dito, sometimes, we can harbor hatred toward others even while attending church on Sunday morning. Pwedeng kahit nagsimba tayo kanina, pero pwede rin na galit tayo, di ba? Kaya nagigilty rin tayo sa sarili natin na, Lord, nakakahiya sa'yo, alam mo talaga na nagigigil pa ako ngayon, pero gusto ko magsimba talaga, tulungan mo po ako na na magkaayos na po kami. Maganda naman kung meron talagang desire ka na, Lord, maging okay po kami, ganun. Kaya sabi nga, if that's true of you, yan, kaya yung parang sa pagbibigay nga, God doesn't want money from a murderer. Mas maganda para talagang nagiging kalugod-lugod kay Lord yung offering natin, ay mag-ayos muna tayo. Kaya sabi nga, the message of Jesus is clear. Pag sinabing don't water this down, ibig sabihin, wag mo tong parang basta-bastahin, ganun. Kasi sabi nga daw, yung 6th commandment na yun na thou shall not murder is not just dealing with plunging a dagger into the heart. Ang sinasabi rin talaga dito kung paano tayo mag-treat ng mga kapwa natin. Paano natin itrato yung mga kapwa natin. Kasi sabi nga dyan, all of us are murderers at heart. Lahat talaga tayo, pwede tayong pumatay through words. Yan. Pero, ayun nga, chine-check ni Lord yun sa atin, kung paano tayo trumato sa iba. Sabi nga dito, you may be a murderer this afternoon with a smile on your lips. Pwedeng nakangiti ka, pero pwede rin na, yun, alam ni Lord na meron tayong mga kailangan i-solve na issues sa puso natin. Sabi, a murderer in church? How could that be? Diba? Because anger fills your heart because you are prone to abusive speech. And resentment toward others. Kaya nagiging ganon kapag napuno yung puso natin. Kaya may 3 tanong dito. 3 questions that probe at a very deep level. Number 1, kapag ikaw ba ay, kapag hindi nangyari yung gusto mo mangyari, madali ka ba magalit? Yan. Tanong mo sa sarili mo, madali ka ba magalit kapag, ba't ganon, ba't hindi nangyari yung gusto ko mangyari? At number 2, are you carrying a chip on your shoulder? Ibig sabihin nun parang, pangit ba yung attitude mo, yung parang galit ka sa sitwasyon, gano'n. Ang dali mong magpakita ng bad attitude. Tapos number 3, is your anger keeping you from reconciling with those who have hurt you? Okay lang kung gusto mo makipagbati. Pero kapag ayaw mo talaga makipagbati, ayun na nga, yung may murder sa puso din natin o sa mouth natin. Kaya, sabi nga dyan, dapat, meron tayong desire na makipag-ayos doon sa mga nakasakit sa atin. Pero yun nga, dapat mawala yung anger na yun na nagpipigil na makipag-ayos ka. Kasi sabi dito, we need a spiritual alarm. Within that would begin to sound that moment, anger takes over. Yung kapag naramdaman mo na yung galit, may mag-ring, ring, ring, danger, pwede ka makapatay. Magpatawad ka. May gumagano na alarm, di ba? Yan, pero Holy Spirit yung nagsasabi na yun, na wag kang magalit ng ganyan. Delikado, pwede ka makapatay. Di ba? Kaya, yung alarm natin na gano'n, Holy Spirit yun, na nire-remind tayo, hindi, magpatawad ka. Ayan, the truth is, there is murder in my mouth today and in yours. Kaya, yun nga, pwedeng sa mga bibig natin na to, ma-discourage o mapatay yung mga kapatiran natin. Kaya naman, kailangan talaga watch out tayo na hindi natin magawa yun. Sabi nga, given the right circumstances of all
of us would commit murder. Ayan, yung kamay daw natin, our hands are not clean because our lips are not clean. Wala naman ako nasaksak, wala naman nasampal to o nasuntok tong kamay ko. Pero kung yung bibig natin, mas malala pa yung nasabi kaysa sa suntok, yan, hindi rin talaga malinis yung kamay natin. Kaya sabi, why bring this up? Because we are guilty of the very thing we said we would never do. Di ba sabi natin, hindi ko kaya pumatay. Pero magagawa pala natin yun through our words. Sabi dito, we Christians tend to be very quick to excuse ourselves. Yan. Pero di ba si Lord, hindi niya talaga binabaliwala to. Kundi yan, kung iti-take down natin seriously si Lord, sasabihin natin na, Lord, tulungan niyo po ako sa galit na to o sa inis ko. Na mawala na po talaga to sa akin. Yan, tapos yung, nabanggit lang kasi dito yung sinabi sa Bible. Kayo ba, natatanong nyo to? Yung parang, kung ayaw ni Lord pala na may pumapatay, bakit sa Bible ang daming patayan? Natanong nyo na ba yun sa sarili nyo? Kunwari yung capital punishment sa Bible, sa Old Testament. Tama ba yun na, ito yung mga crime, di ba, na kapag ginawa mo yan, papatayin ka, witchcraft, sorcery, murder, rebellious children, adultery, kidnapping. Alam ko pati yung homosexual, nabanggit yun din eh. Na pag yung parang pag nagawa tong mga kasalanan na to, papatayin to. Parang diretso, patay na lang. Sabi nga, yung capital punishment ba, mali? For example, kayo, kung yung sa mga lethal injection dati, parang para sa inyo, tama bang may ganun? Di ba ginagawa yung mga lethal injection na ganun dahil sobrang sama nung ginawa ng tao? Yung parang ganun. Kaya parang minsan iisip mo, tama lang hindi sapat na 50 years ka makulong, dapat patayin ka na. Yung parang minsan may mga ganun tayong galit na sa sobra yung ginawa talaga, as in yung mga grabing kasalanan talaga. Yan, pero sabi dito, ayun yan yung sinabi ko sa inyo, yung murder doon, sa Ten Commandments, murder talaga, hindi kill, di ba? Tapos sabi nga dito, capital punishment is a horrible step to take, but it is sometimes necessary in a fallen world. Kasi 'di ba, ngayon grabe talaga yung mga ginagawang kasalanan, kaya minsan papayag na talaga yung mga tao sa lethal injection kasi yung para o kaya yung silya electric ka ganyan. Kasi may mga tao kasi na grabing horrible talaga yung ginawa. Kung napanood niyo yung Holocaust, 'di ba, kung grabe yung ginawang lechon yung tao, sinunog, hinatak sa ganito, yung parang hindi mo ma-imagine na gagawin ng tao. Kaya doon mo maiisip na hindi mo na kailangan hayaang mabuhay pa yung ganito kasasama. Kaya ganun yung nagiging reason bakit may mga capital punishment. Kasi pag nabuhay pa yon, ang dami pa nung grabing samang gagawin. Yan. Tapos ngayon, tungkol naman sa suicide. Sino sa Bible yung mga nagpakamatay? Nakilala nyo? Si Judas, hinang niya yung sarili niya. Si Saul, di ba? Sinaksak niya rin yung sarili niya. Tapos, may mga nabanggit din si Samson. Para sa inyo, suicide ba yung kay Samson? Parang na rin, di ba? Kasi alam naman niya mamatay rin siya dun eh. Tapos yan si Ahithophel din, dahil hindi tinupad yung, payo. Sila Abimelech at Simri din. Yan, pero sabi dito, violation ba ng 6th commandment yung suicide? Oo o hindi? Oo, di ba? Kasi ang suicide is self-murder. Yan. Yung parang ito, nabanggit lang din tong mga Kasi kasalanan na kunin natin yung sarili nating buhay. Minurder nila yung sarili nila kapag nag-suicide sila. So, wala dito dapat nagpapakamatay. Yan. Sabi nga daw ni Thomas Aquinas, dito ko sa suicide, sabi niya, number 1, it is unnatural. Tapos number 2, it is a crime against those you know. Yan. At, syempre, di ba, yung kunwari yung nagpakamatay na anak ng artista, syempre, parang, paano yung mama at papa niya dahil nagpakamatay siya? Ang bata-bata pa niya. Yan. Kaya yun, parang crime din sa mga taong kilala mo. And number 3, it usurps ba the place of God and who alone gives and takes life. Si Lord lang pwedeng nagbigay ng buhay, siya lang din pwede kumuha nito. Yan. Kaya yun yung stand natin tungkol sa suicide na pag nagpakamatay yung tao, hindi siya sa langit pupunta. Diba? Kaya yun yung nakakalungkot. Tapos meron kasi, diba, yung parang itong Dr. Kevorkian, na doctor death siya. Siya pa talaga yung tumutulong sa mga tao na kung paano mo papatayin sarili mo. Ganon. Kaya may mga ganito kasing mga sumusikat ngayon. Pero diba sabi nga, yung church must once again loudly proclaim that God alone is the giver of life. Si Lord lang yung nagbibigay ng buhay, kaya siya lang din pwedeng kumuha nito. Tukol naman sa mga gera. Di ba parang kung ayaw ni Lord ng mga patayan, bakit grabe yung mga gera sa Old Testament? Pag pinatay, wag mo itira kahit babae o bata.
Di ba? Parang isip mo, grabe naman, ba't ganito yung nakalagay? Kasi, ay may mga tinatawag dito na parang holy wars sa Old Testament kasi parang kung mahal, kunwari, kapag ba tayo nilabanan tayo ng China, dapat ba lumaban yung Pilipinas o hindi? O patayin na lang lahat ng Pilipino? Ano, lalaban o hindi? Lalaban, di ba? Kasi, mahal tayo ng mga, natin, kapwa Pinoy. Di ba? Mahal tayo ng kapwa Pinoy natin, kaya lalaban sila. Di ba? Kaya ganun din, minsan sa parang inisip nyo, kailangan yung mga war na yon dahil kung hindi, sila yung aanuhin. Parang di ba sobrang sama ng mga pinatay na yon sa Old Testament? Kasi super grabe yung kasalanan ng mga ginagawa nila. Na kapag nabuhay pa sila, magpapatuloy yung ganong kasama. Yan. Kaya, sino sa inyo nakakaalam ng ginawa ni Hitler sa mga Hudyo? Tingin nyo ba hindi dapat gerahin si Hitler kung ganon siya kasama? Di ba? Dapat. Kaya may mga ganong mga, may mga ganong mga reason bakit, di ba, nagkakaroon ng gera. Kasi dahil papabayaan mo ba na ito, alam nyo ba yung mga maiitim, yung mga black, dati yan, mga alipin lahat yan. Pero, dahil merong lumaban para sa kanila, nakalaya sila ngayon, di ba? Kaya, yung parang may mga ganong mga bagay na pinapahintulutan si Lord kasi, yun, ang meaning, ang parang reason din kasi lang. Tapos ito na, dulo na to. Can a murderer be saved? Pwede bang ang murderer, kahit ikaw na, kunwari, nakapatay ka through words, can the stain be removed? Can guilty hands ever be washed clean? Diba? Merong 3 nakapatay sa Bible na sikat. Si Moses, diba nakapatay siya, si David, at si Paul. Lahat yan, 3 murderer yan in the eyes of God. Pero lahat sila ay nakatanggap ng forgiveness. Kaya tayo rin. Pwede rin tayong mapatawad ng Panginoon sa mga ganong mga time na nagawa natin. Kaya doon na lang tayo magpe-pray na, Lord, wag ko na maulit po. Kasi di ba sabi sa 1 John 1:7, yung the blood of Jesus Christ, God's Son, cleanses us from all sin. Di ba? Napatawad tayo lahat. Kaya yung abortion ba, pag nagawa to ng isang tao, mapapatawad? Yes. Kapag nakabaril ka ng tao, papapatawad ka. May mga iba nga nagsasabi, Lord, bariling ko lang, magre-repent na lang ako. Pero wag niyo pa rin gawin. Sabi, does it include hatred and bitterness? Lord, pasampal lang after magre-repent ako. Di ba? Pero wag niyo na lang gawing gano'n yung hi, hello sa mga, courteous. Ayan. Yan, tas, tsaka nga pala, welcome back kay CJ. Yan. Sino nakamiss kay CJ? Yan. At yun, pati na rin yung mga rotten things or yung mga grabe nating sinabi, kaya itong patawarin ng dugo ni Jesus. Burahin lahat. Yan. Kaya sabi dito, is there any sin the blood of Jesus cannot forgive? No. Di ba? All means all. Lahat talaga ng kasalanan natin pwedeng mapatawad ni Lord. Every sin is covered by His blood. Kaya ano na dapat gawin daw? Face your sin. Don't try to cover it up. Admit your guilt before God. Yan, and then run to the cross, run to Jesus, take hold of the bloody cross of Christ. Yan, kaya ito yung pag-pray natin na, Lord, make me clean. Yan. Jesus, make me clean. Yan, kaya naman yon. Sabi ni Jesus, my dying blood will make them clean. Kaya, yun pa rin yung maging prayer natin na yung bibig natin ay ma-purify ni Lord. Wag na tayo magsalita kapag galit tayo. Alam ko may isang message pa to pero inilagay ko na lang din yung, nilagay ko dyan sa dulo. Yung paalala mo lang sa Biblia, kapag may kainisan tayo, may nangiinis sa atin, o may mangiinis sa'yo sa future, bukas, ayan, i-ready mo na yung sarili mo na, sa sinabi ng Bible. Ayan na, number 1 ay magpatawad. Sabi nga sa Matthew 6:14-15, kung pinapatawad ninyo ang mga taong nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi nyo sila pinapatawad, hindi rin kayo patatawarin ng inyong ama. Diba? Kaya, ako talaga dati, matigas ako pag may inis ako, bahala kayo. Basta galit ako, ganun. Pero dahil nabasa ko tong verse na to, nung unang time na yon, naisip ko, pag hindi ako nagpatawad, di ako papatawarin. Kaya kahit ayoko talaga, pero ginawa ko. Kasi ayoko naman na hindi ako mapatawad ng Diyos. Pag hindi ka pinatawad ni Lord, hindi ka pwede sa langit, di ba? Tapos number 2, maging tagapamayapa. Yung peacemaker sa English. Sa Matthew 5:9, mapalad ang mga taong nagtataguyod ng kapayapaan,
Dahil tatawagin silang mga anak ng Diyos. Gusto ko sana dito dumami sa atin yung, alam niyo, yung nagtutulay ka sa dalawang tao na, huy, ano ka ba? Tingin ko gusto na nga niya makipag-usap sa'yo eh. Wala sa kanya yun, hindi na siya galit. Yung ikaw talaga yung nagtutulay para maging okay na sila. Di ba? Yung parang ganun, wala na yun, magpansinan na kayo. Dati nga ganito, di ba close na close kayo dati? Sayangin mo ba yung friendship nyo? Ganyan. Yung gumagawa ka talaga ng way para maging okay sila. Ganon. Kaya, daw talaga ang katangian ng mga anak ng Diyos. Yung gusto nilang magkabati yung bawat isa. Pangatlo, laging magmahal. Yan, sa Matthew 5:44-45, sabi dyan, ngunit sinasabi ko sa inyo na mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Kung gagawin ninyo ito, magiging tunay na anak kayo ng inyong Ama sa langit. Kasi pinapasikat daw ng Diyos ang araw sa masama at mabuti. Kaya nagiging para ka ng si Lord kapag minamahal mo na rin kahit masasama ang tao. Sabi nga sa Romans 13:10 din, ang taong nagmamahal ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Kaya kung nagmamahalan tayo, tinutupad natin ang buong kautusan. Number 4 naman. Number 4 ay, ulit, ano number 1? Magpatawad. Pangalawa, maging tagapamayapa. Pangatlo, at pang-apat, sa Matthew 5:39, ngunit sinasabi ko sa inyo na huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Kung sampalin ka sa kanang pisngi, iharap mo pa ang kaliwa. Dito pa. Ganon. Hindi ibig sabihin nito, huwag ka nang gumanti, di ba? Hindi tulad sa palabas, pag sinampal, sasampalin din. Kagano ba? Nagulat pa eh, no? Pero yun nga, sabi nga sa Romans 12:19, mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubayan ninyo yan sa Diyos, sapagkat sinabi ng Panginoon sa kasulatan, ako ang maghihiganti, ako ang magpaparusa. Di ba? Si Lord na bahala. Yung nanggigigil ka, hayaan mo na nga to, pag-pray ko na lang to. Di ba? Para si Lord yung gumanti para sa'yo. Ganon din sa 1 Peter 3:9-10, huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama, kundi, huwag nyo din gantihan ng pang-iinsulto yung insulto, kundi, ang gawin ay manalangin, nakaawaan sila ng Diyos. Dahil pinili kayo ng Diyos na gawin ito at para kaawaan din niya kayo. Pag maawain ka sa tao, kaawaan ka rin ng Diyos. Kaya, okay na nga to, kawawa naman to kung ganyan-ganyan, di ba? Kaya pag naawa tayo, kakaawaan din tayo ni Lord. Tapos number 5, gawan sila ng mabuti. Sabi sa Romans 12:21, huwag kayong patatalo sa masama, kundi talunin ninyo ang masama sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Talagang laging totoo yan. Ginawan ka ng masama, ginawan ng mabuti, pahiya siya. Kaya titigil na siya sa panggaganon sa'yo. Yan. Kaya pinaka-secret pa rin, gawa pa rin tayong mabuti. At huling-huli na, number 6, mabuhay ng mapayapa. Sa Romans 12:18, hanggat maaari, mamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Pinaka-the best talaga, wala tayong kaaway. Kaya yun yung maging goal natin sa buhay natin na wala tayong kaaway. Kasi mas madali tayong tumanda kapag may kaaway tayo. Tignan niyo ako. Hindi ako na mahilig makipag-away. Kaya mawak akong bata. Oo, ganun talaga yun. Kasi syempre, ba't ko pa sila iisipin? Di ba? Kaya ayoko makipag-away kasi wala akong time. Dati, nung may time ako, marami akong kinaaway. Pero ngayon wala na. Wala na akong time para sa ganun. Ayan. Kaya ayun naman, naalala niyo yung ginawa natin sa care group, sa mga nag-care group. Pakibalik dun sa program. Ayan. Yung mag-group testimony tayo and prayer.